Matagal nang hinihintay, matagal nang pinag-uusapan. Ngunit ngayon, tila unti-unti nang nagbubukas ang pintuan para sa isa sa pinakamalaking laban sa kasaysayan ng Asian boxing, ang posibleng paghaharap nina John Riel, Cuadro Alas Casimero at ng Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue. Ngunit bago pa man tuluyang mabuo ang laban, isang matapang na pahayag mula sa mismong dating nakalaban ni Casimero at kasalukuyang sparring partner ni Inoue ang muling nagpasiklab sa usapan. Sa gitna ng walang tigil na espekulasyon, naging prangka ang Japanese boxer na si Kenya Yamashita, isa sa mga taong personal na nakaranas ng bagsik ng kamao ni John Riel Casimero at isa rin sa mga regular na nakakasama ni Naoya Inoue sa ensayo. Noong 2019, nagtapat sina Casimero at Yamashita sa loob ng ring. Hindi nagtagal ang laban. Tinapos ni Casimero ang kanilang sagupaan sa pamamagitan ng 6-round technical knockout, isang laban na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ng Japanese fighter. Sa kanyang panayam, inamin ni Yamashita na may kakaibang estilo si Casimero na maaaring magdulot ng seryosong problema kay Naoya Inoue. Ayon sa kanya, hindi siya nagsasalita bilang kababayan ni Inoue, kundi bilang isang boksingerong personal na nakaranas ng kakaibang galaw ni Casimero. Ipinaliwanag niyang habang nasa depensa, tila mabagal kumilos ang Filipino champion. Ngunit sa mismong sandaling magpasya itong umatake, bigla itong sumasabog sa bilis at eksplosibong kilos na napakahirap basahin. Iyon umano ang dahilan kung bakit nahirapan siyang kontrolin ang laban noon. Mas matindi pa rito, inilarawan ni Yamashita ang lakas ng suntok ni Casimero na tila hinahampas daw siya ng isang mabigat na maso. Isang uri ng lakas na hindi madaling kalimutan ng isang profesional na boksingero. Samantala, inamin din niyang nakakaya naman niyang saluhin ang mga suntok ni Inoue sa kanilang sparring sessions. Gayunman, agad niyang nilinaw na hindi pa niya nararanasan ang tunay na lakas ng Japanese champion dahil kontrolado ang sparring, may suot na headgear at gumagamit ng mas makakapal na gloves. At dito lalo pang naging kapanapanabik ang kanyang naging pahayag. Sinabi ni Yamashita na hindi na siya magugulat kung sakaling si John Riel Casimero ang maging unang boksingerong magpapatuhlog kay Naoya Inoue. Ngunit higit pa sa opinyon ni Yamashita, tila may isa pang mas malaking dahilan kung bakit muling nabuhay ang posibilidad ng matagal nang hinihintay na laban. Sa kasalukuyan, dalawang malinaw na landas ang maaring tahakin ni Casimero upang makaharap si Inoue. Una, bilang isa sa mga pangunahing contenders sa WBO at IBF Super Bantamweight Rankings, nananatiling may tsansa ang Pinoy knockout artist na maging voluntary title defense ng Japanese undisputed champion. Mas naging interesante ito matapos ibunyag ni Hideyuki Ohashi, manager ni Naoya Inoue, na ang inaasahang laban ni Inoue laban sa undefeated pound-for-pound star na si Jesse Bam Rodriguez sa unang bahagi ng susunod na taon ang posibleng maging huling laban niya sa 122-pound super bantamweight division. Pagkatapos nito, plano na umano nilang umakyat sa 126-pound featherweight division. Ibig sabihin, dalawang pagkakataon ang maaaring mangyari. Maaaring magkaharap sina Casimero at Inoue bago pa ang laban kay Rodriguez kung pipiliin ni Inoue ang Filipino bilang kanyang voluntary title defense ngayong Disyembre. O kaya naman ay maaari silang magsagupa matapos ang pag-akyat ni Inoue sa featherweight kung saan naroroon na rin ang pangalan ni Casimero bilang isa sa mga kinikilalang contenders. Sa huli, nasa kamay pa rin ni Naoya Inoue ang pinakamahalagang desisyon. Pipiliin ba niyang harapin ang isa sa pinakamapanganib at pinakakontrobersyal na Filipino boxer ng henerasyong ito? O mananatili na lamang itong isa sa mga pinakainaabangang laban na hindi kailanman natuloy?